Alex Gonzaga ikinwento sa mga fans ang mga pinagdaanan sa pagbubuntis. Muling nananapa live ngayong araw si Alex Gonzaga, at sa kanyang live ay ibinahagi nga nito ang mga ilan sa detalye ng kanyang pagbubuntis. Ayon dito ay super thankful nila na sa natural na paraan nabuo ang kanilang baby ni Mikey. Kwento din ni Sunod Alex ko na lang si Doc kung ano man napakalikot ang ng sinasabi kanyang niya. Tapos baby. biglang tinamo, parang may nagsasabi sa akin na wag muna, wag kang mag-IVF. Pero sabi ko, sinasabi ng doctor, yun na lang eh. Pero alam mo, ang last say talaga is si Lord. Tapos tinamo, nagbuntis ako. Syempre with the help of my doctor, with the help also of, yan, paragis. Tsaka syempre, pinaka-ano talaga, kasi life to eh. Wala naman makakapag-produce ng life sa katawan mo kung hindi. Sino ba ang nagbibigay ng life? Si Lord, ay natanggal ko. Si Lord lang. Kaya magdasal lang kayo talaga. Tapos, kapag sa tamang panahon niya, hindi natin alam yun kung kailan yun. Pero kung ano man yung tamang panahon niya, yun yung perfect timing for you guys. Ako ngayon na-appreciate ko kasi lahat ng symptoms ngayon ng pagbubuntis, appreciated ko. Siguro dati kung nabuntis ako, natuloy yung pagbubuntis ko noong 2021, bas bagets-bagets pa ako, baka ang arte ko noon. Ano ba yan? Ganito ngayon. Ako talaga ini-embrace ko. Magka-stretch ng magka-stretch. Sumakit na, sumakit. Magka-bloatiness, okay lang. Tumaba na kung tumaba. Kasi sobrang appreciated ko at sobrang mahal na mahal ko. Every kick, every movement ng anak ko, talagang sobrang appreciated ko. So, siguro yun yung inantay ni Lord sa akin, no? Ito yung moment na every movement, every moment will be precious and will be counted as patulog. will be counted. Ano to bilang? Accounting. So yun. Kaya pray lang kayo talaga, and hopefully in Jesus' name, by God's grace, in His perfect time, you will also experience your gift. So yun. At saka alam mo, nakakatuwa talaga. Kasi sinasabi sa akin ng mga dati, yung hindi pa ako buntis, medyo ang mom community, medyo strict ang mom community, maraming judgment, pagka mga first time mom, maraming judgment. Pero alam mo, iba ang community ng TTC couple. Sobra. The most sympathetic, the most empathetic, the most appreciative, the most, the most accommodating, approaching, the most inclusive are the TTC couple. Sobra. Lahat ng TTC, trying to conceive moms, sobrang iba yung feeling na makasama kayo sa community dahil napakababait, napakamaiintindihin, walang judgment. Alam mo yung iba nagtatanggol pa sa isa't isa, so ano ba tawag dito? Compassionate sa isa't isa. So sobra akong thankful na merong ganitong community na grabe. And walang inggitera, lahat naging masaya. Although, syempre, minsan merong konting, ako naman dati, aminin ko pag may nabubuntis, na lalo na pag hindi naman talaga nila pinaplano, parang meron akong konting, But, you'll just be happy for other people. Wala na po bang XL sa 6 pieces under? I think meron, 2XL ata. 2XL lang po ata meron. Pero baka naman, yan. So, hindi naman po ako bed rest, no? Pwede naman po akong gumalaw-galaw. Pero, syempre, ang gusto lang ng mga doctors, adjust lang nila sa akin is mas lessen lang. Diba? Ang pagiging kiti-kiti. Pero sa totoo lang, ang alam niyo kung sinong kiti-kiti. Itong anak ko. Yeah. Kiti-kiti to. Sobra. Lalo na pag gabi, alam niya siguro na yun ang time ko. So, matutulog na ako. Walang ginawa kundi, pero ganoon daw talaga eh. Walang ginawa kundi tsaka ngayon, ang sakit na niyang Sumipa. Hindi na dati. Kasi parang lang meron kang butterflies in your tongue. Ngayon talaga, dug. Kahit si Mikey nagugulat eh. So, yan na po. Kaya, ito ang kiti-kiti, ang anak ko. Mana sa ama, hindi sa akin.
Okay guys, 2 minutes left. 2 minutes left. 2 socks na po yan for 300. Magkano ba, Sisi? 390 sa akin. 390 sa akin eh. Sa iba magkano?